Okay, magandang araw. May ayos na tayong Sony na speaker. No, ating palitan ng kanyang port, no, input na saksahan dahil wala akong ganitong klaseng input. No, ito ibigay lang sa akin, kaya ating palitan na yung kanyang input. No. Kasabi kasi ay mihina kusa ang kanyang sounds. Kaya bago natin alamin is palitan muna natin ng input, no, para malaman natin. Ang kanyang input pala is DC 15 volt. No, buti may adapter akong pwedeng ibaba yung kanyang voltahe. Kaya tara, ayusin natin. Yun, buti na lang may pamalit tayo na pang input, no? Kaya atin lang buksan at may palitan na. Yun, atin natanggal ang kanyang mga tornilyo, no, para atin ang buksan at para mapalitan na natin yung kanyang input, no. Ayun na natin ang nabuksan at makita natin yung kanyang amplifier board, no, at kanyang heatsink. Napakalaki lang din pala. Akala ko yung normal na laki lang. At ang kanyang wattage pala is nakalagay is 5 watts 4 ohms ang kanyang speaker. Medyo malakas din at medyo mabigat ang kanyang speaker, no? At ang paring tanggalin. Ito nang sukatin kung mag-fit ba o kakasya ba sa kanya yung kanyang ating papalit na input port, no, para sa kanya power supply. Ayun, at atin nang ring tanggalin yung luma sa kanyang board. Yun, atin nating hinangin, no, para matanggal na natin yung kanyang lumang port para mapalitan natin. Ayun, ating natanggal yung kanyang lumang port. Makita natin na medyo maliit pala yung dati niyang port, kaya gagawin natin paraan para magkasya doon sa may kaha. Ayan, ating lang ikabit sa motherboard yung kanyang bagong port, no? Ayun, atin na naikabit at atin ang testingin sa ating adapter na na-adjust ang kanyang power supply, no? Ating na-adjust na sa 15 volt. Atin ang testingin kung gumagana na ito.
Okay, atin na lang may saksak at atin na testingin. Ayun. At makita natin na gumagana na ang ating nagawa. At atin na testingin din kung may tunog pa ba or may issue humihina. Ating subaybayan ang video nito hanggang dulo. Ayun, ating tanggalin yung cover ng volume para ating malinisan ang kanyang volume para na sa ganun ay wala tayong maging aberya. Ayun, ating tanggalin at ating gamitin para dito yung contact cleaner panglinis sa kanyang volume. Ayun, at ating nang sprayan at ating nang laro-laruin muna to para ma-sure na malinis yung kanyang loob. No, at ating naibalik yung ating mga natanggal, no, para matesting na natin. Ayun, at atin na ibalik sa kanyang kaha at para malaman natin kung kasya pa ba ito dahil sa medyo mahaba ang kanyang pinalit nating import, no? At atin na nalaman na hindi pa na masyadong kasya at atin na bawasan, no? Hindi ko lang nakapakita sa video pero ito yung aking pinawasan yung kanyang lapad, no? At ginawa kong bilog sa pamamagitan ng mini grinder. Yun, atin nang kakabit pa lang yung kanyang board, no? At para matesting natin na ayos ba ang ating pagkagawa. Ayun, at atin nang naibalik at atin nang testingin kung okay ba ang ating pagkakagawa dito. Hindi ko lang na pinakakita yung ibang video dahil hahaba lang. Kaya ito na, atin ang testingin at marinig kung okay lang ang ating nagawa. Ito pala ay pang computer, kaya nakita natin yung 3.5mm jack ating isaksak sa ating cellphone. Sa susunod na video may part 2 ito dahil kakapit natin ito sa tricycle at gagamitin natin ng Bluetooth, no? Ating abangan sa susunod na video. Ayun, ating testingin ng Toyota Aidana. Testing lang naman to at kung malakas talaga siya. Ayun, maririnig natin na maganda kanyang tunog at malakas, sulit yung kanyang tunog. At tinis lang pala ang kanyang knob, no? Ano sila, pare silang may tunog left and right. Ayos ang ating kakagawa.